Hi, hello. Hi, good evening again. I'm sorry there were technical difficulties faced with the first. It's actually my second week of the podcast, and this today I am joined by four other influencers and a businesswoman herself. Well, a money maker, give me my money. So we are going to be discussing a very controversial issue. It's actually an issue for me and for most of the guys who've been posting daily. So basically, what we're going to talk about is a prevalent issue for people like us who keep posting every day things like images or captions that has the messages. And normally, where we would have a problem is posting it and people seeing it without reading it. Alam niyo kung bakit nagiging problema siya? Kaya pala sabi ko, bakit ganon? Everyday na lang na pag may pinost ka, kinaption mo, nakasulat na sa picture mo, tayong mga kabayans, hindi po nagbabasa. Bakit? We tend not to read. Kasi mas gusto ko magtanong eh. Siya na lang Google ko, ganon. Today morning, I woke up with one question that irritated me. One of those many every single day. And I know you can relate. Most of us can relate, di ba? So, we're gonna talk about this. Bakit? Makinig kayo. The Program for International Student Assessment, which is PISA, P-I-S-A, nagsasabi na sa 81 countries na sumali, lumahok sa accreditation or sa assessment na yan. Pilipino po, tayo pong mga Pinoy ang nasa pinakaibaba ng hagdan. Tayo po ang pinakamababang grado sa mathematics, sa sciences, everything, all the subjects na sinalihan natin, 5 ang binanggit at tayo po'y pinakamababa. Bakit nga ba mababa? Kasi po may problema sa atin. Alam ko nakaka-relate kayo kasi kahit minsan ako din, ayoko na rin magbasa pero dahil nakokonsensya ako, natanungin ko yung taong nag-post niyan, nag-effort siyang mag-post. Hindi mo binasa, gusto mo magtanong na lang kaagad. So nandito tayo, I'm joined by 4 guests. As I said, 3 influencers are with me. Pot TV, say hi. Shoutout po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Kuwait Kabayan. Ambush to eh. And Sir Paul TV. Hello everyone, good evening po sa inyo. Rich London's Richard TV. Hello guys, maraming salamat po sa lahat po ng mga followers diyan natin. Mula po kay Ma'am Upton Gades, kay sa Bear Blast, kay Sir Paul TV, kay Sir Pat TV. Please mag-join kayo sa lahat dito ngayon and then makipag-communicate kayo, share your thoughts kasi madami tayong mga topic na pag-uusapan natin mamaya. And this is very timely. Okay? And thanks so much. Bye. Actually, dapat matagal na natin pinag-usapan to. But before I introduce our very good friend, businesswoman, the money maker, give me the money herself, alam niyo po ba kung bakit kami naka-concern? Kasi sa 81 countries po na yan, ang average po na score dapat 487 out of siguro 1,000. I would guess average na nga 487. Alam niyo po score natin sa kabuuan is only 347. So magtaka na kayo kasi hindi tayo nagbabasa, hindi tayo umiintindi or ayaw lang natin magbasa. Anyway, the very first one who's gonna share her story or the points that we're gonna be discussing is our businesswoman, moneymaker friend, Miss Amira, Miss Claire. Miss Claire, andiyan ka na ba? Hello po, good evening. Hello sa mga viewers. So first is asking obvious questions. Obviously, obvious questions like, binanggit mo na yung area, 'di ba? Na we're located in Salim Mubarak, dito kami, sa may ganito, or sa Salmiya kami, malapit sa Old Souk, sa kabilang kanto. Tatanong pa nila, ma'am, sa Salmiya ba kayo? Or parang nabanggit na po na sa Salmiya ka, malapit ka sa Old Souk, isang kanto ka, kaliwa. Ma'am, sa Salmiya ba kayo? Kumbaga parang okay lang kayo. Hindi naman 'di ba? I mean, kahit sino, pag paulit-ulit yung tanong na gano'n na meron na nga, tatanungin mo pa, nakakainis. Hindi lang naman ako, tao lang ako, syempre may inis ako. 'Di ba? Kung kayo, tanungin ko ng gano'n, sinabi mo na, tas uulitin pa. So, Gano'ng kadalas mo yan? Every day, every hour. Gano'ng karami every day?
Every hour po actually. Mga 2, 3. Yeah. Hindi, kasi for example, yan, sila nagpo-post. Nakapost na doon, nasa caption. Let's say, nakalagay is beef. Ay, pwede pala ang baboy sa Kuwait. Nakalagay na baka. Sasabihin mo pa may baboy. Kumbaga parang, obviously, Muslim country, I'm referring sa food. Like, nandito tayo sa Muslim country, and alam natin bawal yun. And licensed restaurant kami. So, meron ba kaming guts na mag-promote ng haram dito sa Kuwait? Kumbaga parang, obvious naman. Hindi naman para ikaw magbago ng rules ng Kuwait. Yes, opo. And to see na Muslim ka nakatakip ka nga tapos tatanungin ka na, ay may baboy pala. Parang, hello po. Good morning. Parang ganun ang sarap sabihin na, good morning, basa po. Yung iba parang, ay nabuksan, nakita. Meron na doon. Sa first, pag open nila, nandun na. Kung ano man yung hinahanap nila. Itatanong pa nila sa iyo yun. Sa ng umaga, di ba? Uulitin pa ulit. Nandun na, let's say yung kay Pop TV. Nandun na yung price, nandun na rin yung address. Itatanong, magkano po? Kaya laki-laki naman. Tapos sasabihin niya pa, mura lang, ganito. Nasa video na rin. Tatanungin ka pa rin, magkano po? So, okay lang naman kami sumagot na sumagot. Kaya lang lahat tayo, minsan meron tayong point na nakakapagod din yung obvious naman na nandoon na. Para lang ba may maitanong? Busy rin kayo, busy rin kami. Kung kayo tanungin namin ganun, magagalit kayo. Pero syempre, customer kayo, kailangan namin kayo. Alam mo yun? So, yun yung na-experience ko lang. Yeah. Nag-comment, normal na raw sa Yun nga, bakit nagiging normal? Hindi siya magandang trait. This is because we think it's normal, it becomes toxic. We think it's normal, it's not normal. Hello, hindi po normal na naglagay na kami ng messages, naglagay na ng caption, nasa Pot TV 3.5 KD, pero itatanong mo pa rin, bulag ka ba? Sorry ha, ganito po ako, sabi ko nga kaninang umaga, nilagay ko na po, kasi pag ako po nag-announce, coming from a broadcasting industry and a person who was trained to give all the information that answers all the what's and the hows, I will give you everything that you will need. Pero bakit you defy reading my message? Kung hindi ka po interesado, leave it. Balikan mo later or hindi mo na balikan, huwag ka na lang magtanong. Diba? So what's the second toxic trait? Another thing is misinformation of na i-spread natin. Yung nakababay tayo ng maling information tapos na-spread natin kasi isang basa lang natin dyan tapos nagkaroon kagad tayo ng judgment. Hindi mo na natin in-analyze. Well, actually dapat sana pag gano'n, ina-analyze dapat natin muna siya before natin i-spread yung mga information sa ibang tao. Halimbawa, first heading lang yung ating nakita and yet nag-conclude na kaagad tayo, nag-judge na kaagad tayo ng mga bagay-bagay, and in-spread natin siya. Hindi mo na tayo nagkaroon ng thorough understanding kung ano yung nabasa natin, kung tsaka para saan yung nabasa natin. 'Di ba? Mas maganda po sana kung before tayo mag-spread ng mga informations, dapat mas maganda is that magkaroon muna tayo ng first analyzation. Yes. I-analyze mo natin, bakit ba niya sinabi yun? Bakit niya ba ganito, ganyan? Ba't niya sinabing namatay si ganito? Tapos bilang, wow, in-spread na hagad natin na patay na si gantong tao or walang makapasok na mga Filipino ngayon sa gantong bansa because of this. Pero hindi natin inisip kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong caption. First is because of gusto lang na nung content creator or nung taon to na magkaroon siya ng madaming views but yet hindi natin tinapos yung from the start hanggang dulo. Different content creators, different people, different vloggers, they are creating some captions to catch yung attention ng mga tao. Pero nasa dulo yung full understanding. But yet, nag-jump kaagad tayo, kinat kaagad natin siya, tapos in-spread natin yung maling information kasi hindi natin siya tinapos. Hindi natin alam, yung palang tamang information ay nasa may number 5, hanggang number 4 ka lang.
tapos in-spread mo na agad yung mga informations doon sa mga tao, and yet, mali yung naibigay na information doon sa ibang tao. That is one of the problem. I know that we the Philippines, it's normal, but I think for me, dapat sana magkaroon tayo ng critical mind. Magkaroon tayo ng critical thinking na, ay wait lang, bago natin to sabihin, pag-aralan muna natin, kasi ako kasi ganoon. Before akong mag-judge ng isang nabasa ko or the informations na nakarating sa akin, nagkakaroon ko ng fact findings, nagkakaroon ng mga fact check. Sinecheck ko muna kung totoo ba sinabi niya, ano ba yung magiging resulta o ganito o whatsoever. I mean, critically, because we need that as a Filipino. Kailangan natin kasi baguhin natin sa isip ng bawat Filipino or tanggalin natin yung ganong mentalidad. The changes mag-i-start dapat sa atin mismo, sa ating sarili. If we are not going to change that kind of mentality, then habang buhay, nothing will change. And it is a responsibility ng lahat ng Filipino na tayo mismo sa bawat isa, we are going to share information to correct someone. And not mislead someone. Yeah, exactly. So yun yung ibig kong sabihin na yung misinformation na na-spread natin, na dapat natin baguhin po yun. May add ako dyan, because we're talking about skimming. Mahilig tayo mag-skim. What does it mean? Mahilig tayo we're presented a piece of paper with all the things written on there. Pero gusto mo, pumili ka lang ng words na gusto mong mapili. Ganun lang, pumili ka lang, browse. Ito na iniintindihan ko. You interpret a paragraph, a passage of 5 sentences into one word. Sa reading comprehension, you only do skimming when you do not have time to read thoroughly. When you are pressed with time, then you skim. But it does not mean that if you picked up a word, you think it's correct. It's not correct all the time. Hindi ganun yon. Selective reading. And plus, kaming content creator, this is coming from a broadcasting perspective. Journalism has styles of writing. True. There are 3 styles of writing. A part of that is umbrella. Ano yung umbrella? Sa newspaper. When you write a newspaper, you want to get the people's attention, so you write it on the first paragraph. If I am a content creator, I'm a travel content creator, I want you to stay on my page and listening to whatever I say and whatever I show on my message, it's towards the end. Baka si Sir Paul TV prefers in between. May video ako today morning na nakaka-please din, it says, Intercity in Dubai, Jeddah waterfront. That's only barely 3 seconds of my intro video. You did not listen, so you ask, where is this port located? I said Intercity, Dubai, Jeddah waterfront. What else can I give you? Diba? Kasi, anyway, so what's the third, Sir Paul? Okay. So the third one is the entitlement to immediate responses. So one of the toxic traits of Filipinos talaga ito. Kasi there are some people asking about the details, even the information is already included on the context. Kasi they feel, yes. kailangan mo lang ako sabihan. Yeah. Actually, yes, actually yan yung pinaka nakakainis sa part natin bilang isang bilang isang individual. Kasi lalo na alam mo yung feeling na binibigay namin lahat ng effort namin to na hindi niya na kailangan mahirapan yung tao. Ay magtanong yung tao, pero bakit marami pa rin nagtatanong na tao? So example na natin yung sa package tour mo. So for example, ang package tour niya is 5KD. But why some people asking 5? Yes, 3 places, and then some people asking 5KD. So include kasama na po ba diyan yung entrance doon sa isang spot which is dun sa Kuwait Tower, which is yes, common sense na lang dapat kasi. Yeah. Kasi number 1 yan kung baga mapapansin nyo, diba, kayo ba pag nag-taxi kayo, back and forth, kulang ang 10KD lalo na kapag sobrang layo nyo na. But, yeah, and then, but 5KD is too cheap for us, right? Sir Paul, it says on the last line, yes. Yes, exclude. Actually, yan yung pinaka number 1 na dapat nating lalo na kapag nag-post kapag nag-post yung someone about the details, like tulad nga nung sa Uptown Goddess Tour. So kailangan kapag ganyan, lagi nating titignan yung kasi ang ginagawa kasi natin, 'di ba, pinakamaliit, excluded. So when you talking about excluded kasi, it's about hindi kasama dun sa piece. So kapag sinabi naman included, ibig sabihin kasama. So dapat dun pa lang sa word na yon is alam na natin.
And I'm sorry, the only thing that I did not include on that announcement, this is just an example, we're not attacking you. Hindi ko nilagay doon yung 5KD. Bakit? 5KD is just a test of the waters. I'm not even sure, kasi ang 5KD po, hindi ka naman makakarating sa 3 places ng 5KD ang pamasahe mo on a taxi. I'm just giving you a tripping na parang thank you na lang because I want to treat you out. Hindi ko talaga intentionally nilagay yun doon kasi ayoko masanay kayo na sabihin yung 5KD because later on, it might be 7KD, 8KD. Tinetest ko pa ang waters eh. And also, additional is about the impatience in online interaction kasi marami talaga sa ating mostly mga Pilipino na kapag nag-a-ask sila sa comment section or even nag-message sila sa messenger natin, gusto agad nila ng agarang responses. Even kahit pag namimilit silang mag-response, pero nakikita, actually, lahat naman tayo may kanya-kanya tayong oras, may kanya-kanya tayong time, nagtatrabaho tayo. So, may mga times talaga hindi natin sila masasagot. Pero kung tapos ang masaklap pa, na-istorbo ka na nga, kasi nga, para masagot mo yung tanong, tapos ang tanong naman nila, andun na yung sagot, doon sa pinost mo. So, yan yung pinaka talagang toxic trait talaga kapag ating sa ganitong Pasa mo na kay Sir Pot TV. Ano ba sabihin ko? Reduced comprehension skills. Yan, katulad nga po nung sinabi ni Ma'am Amira saka ni Sir Paul, sample lang po yung katulad ng mga pinopost po ni Pot TV na nandoon na po sa caption, no, like po yung sample po is 5KD, parang ganon. Tapos yun nga, magko-comment pa po sila, magme-message pa po sila, sir, magkano po yung price ng Yung iba naman nakakaintindi. Yung iba kasi doon, ini-ignore na lang namin, ma'am. Kasi nga, minsan kasi, hindi naman lahat po ng oras is nasa mood tayo. Hindi rin po natin pwedeng sabihin sa comment na ang laki-laki. Nandiyan na po sa caption. Marunong ka bang magbasa? Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na gano'n. Siyempre, baka sabihin naman, suplado tayo. O kaya kasi meron naman po talagang tao na talagang prangka, no? Pero yun nga, katulad po ni Po TV, yun na, ini-ignore na lang po ni Po TV yun. Kasi, although talagang nakakaasar, talagang ang sarap iuntog, no? Nandoon na nga po talaga yung price, ang laki-laki 5KD. Yung pa yung itatanong niya, magkano po, Sir Pot? Yun lang. I would like to add yung sa question kanina, yung sa third question, yung sa may yung parang entitlement for immediate responses. Gusto ko lang siya balik kasi most of the people kasi pagka mayroong ako kasi mismo naka-experience nito na pagka yung mga tao mayroong binigay ng specific topic, they will answer immediately. Kasi gusto nila ipakita that they are intelligent enough na ikaw ganito, ikaw ganyan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng very simple example po ito. Halimbawa ako po as a photographer. Okay. I told someone, sabi ko, kailangan ko ng ilaw. Hindi! Madami-daming ilaw dito. Madaming ilaw dito. Madaming mga ilaw dyan, mga gamit mo sa yung photography. Because he jumped agad na meron mga ilaw, but he doesn't know kung ano yung ilaw specific na kailangan ko ilaw. Ang kailangan ko is a strobe light or a flash. Because that's scheming attitude. Exactly, kasi gusto niya magaling siya. Magaling siya, show off ka agad. Tapos nabigay ka agad sa akin ng ito yung mga ilaw na ganito. Ito, madam, i-ask ko mo. Diba? Pero well, in fact, pagka yung alam mo pag mga ganon, natatawa na lang ako sa akin na sarili. Really, no kidding aside guys, natatawa sa akin ng sarili because sabi ko na, ano ba to, hindi mo pang alam kung ano ibig ko sabihin, nag-jump pa na kagad sa conclusion because of, you want to be at the top. Pero hindi niya naisip na, hindi yan yung gusto kong sabihin. Ang kailangan ko sabihin, exactly, ang kailangan ko is a specific, alam mo yun? Exactly. So yun, pero dahil sa gusto niya kailangan ito yung top ng ganito. Yeah. Nag-comment ka agad tapos nag-comment ka agad na ganito, going back dun sa sorry ha, no offense man guys, pero para mas ma-enhance at ma-educate natin ang bawat tao ng ano yung dapat nating maging proper gesture at saka yung tamang pagtanggap dun sa mga nababasa natin. Halimbawa, yun sa'yo, sa tour mo. Guys, sample natin to. Hindi, we are not pushing something for anything, but
This is just totoong pangyayari. Halimbawa doon sa tour mo, sa na-tripping mo. May nag-comment doon pero nag-comment talaga din ako kasi nag-reply talaga ako at the time kasi ang sabi ko is that sa 5KD tour, tapos diniscuss niya sa akin nung mga pera, yung mga gagastusin. Pero naging polite pa rin ako sa pag-answer ko kasi ang target doon sa na tripping na yun is that para a different market. Hindi lahat po ng tao is privileged to have a place like this nang tayo nakakapagkape, nakakain sa ganito. Hindi lahat. Kasi I was there. Kaya ako sinasabi ng totoo. Exactly. So, yung tripping na yun was catered doon sa specific market. Now, if the other people that are fortunate to have there, That can drive. yes, that can drive, exactly. You have the means of anything. That's not for you. Kasi yung meron kong car, it's fine. Pero, we have to put ourselves sa shoe nung market na yon. So, paano yung mga tao na yun na kinakailangan pang mag-share together para makatipid sa expenses. And that tripping is designed for that. So, yun yun. To add on that, yung tripping, and so many friends have asked me before, you realize you go to cafes and restaurants that I never knew existed. Can you please bring me there? Yung ibang taong gustong maging happy, sila naman pahapihin ko. But you spend on your own and I spend on my own. Pupunta ako doon, gagastos din ako. 'Di ba? So ganito 'yon. Okay, there's one more example related to this. Okay, we went to a trip to Bahrain in KSA, right? We were 4. Okay, and then when we came back, because mostly my credit cards were used, I had to itemize. Hindi pwedeng libre lahat. I charged them for their petrol. Okay, driving was ours, 19 hours. Okay, so I itemized all the spend, naka-Excel sheet. Imagine I had to put an effort to put an Excel sheet. Ano ang ginastos from the moment we left Kuwait? Kanino siya gumastos? Ang credit card ko nabawasan for this particular person. When I sent the Excel sheet, immediately nag-message siya sa akin, sis, kasama ba yung pamasahing binayaran ko na? I had to screenshot and highlight that it's not there. Imagine yung effort. Nag-Excel sheet ako. Check mo sa NBK mo, account mo from the moment you left, ganito yung nagastos mo. I would not be able to remember everything. I had to check my bank account. Hindi nyo po alam kung gaano ka-toxic yung trait na yan. So, leading to another topic, okay? I would say, tayong mga Pinoy, napakababa na ng antas ng reading at comprehension. Kasi, may 3 things yan eh. It's either we don't want to address this issue, or we don't care. Kasi ito yung mga yun eh. We don't care. Matalino ako, magaling ako eh. Pangatlo, wala akong panahon. At dahil ikaw ang nag-post, responsibilidad mong i-explain sa akin yun. Hindi ako magbabasa. Wow, toxic, pre. Grabe. So ano ba ang mga attributes ng Filipino traits na toxic na in terms of the reading and comprehension is not being improved? Bakit? Kasi may mga traits tayo dyan eh, na galing sa roots natin. So, and that leads to, Madam, ikaw ang number 1. Ang ganda nito. The bahala na attitude. Ay. Diba parang, like for you, Ma'am Jane, yung 5KD mo. Sabi nila, ay may 5KD. Ah, okay to. Ganito, ganyan. Kasi nalaman nila 5KD. Go sila. Hindi pala nila alam na, Hindi kasama yan siya. yes, sasabihin lang nila, okay, sige, bahala na. Let's go. Kasi may tour. Marami sa atin na, sige, go ako, hindi ako magtatanong. Pagdating doon, ang sasabihin sa'yo is, ay, ba't hindi nyo po sinabi? Ay, pero alam ko yung kanina. Oh, di ba? Na, hello? Okay ka lang, nandoon na lahat. Di ba? Nakalagyan. Simulong, hindi ka naman mukha ko 5K sa 3 Oo, tapos, let's say, tayo, may sale. Di ba? Let's say, nakalagay, starting from 2KD. May guess tayo. Starting from 2KD. Ay, may sale sila 2KD. Let's go. Starting Oh, from... bahala na. Halika na. Basta bahala na. Let's go. Ganun naman kasi tayo eh. Kung baga anong isipin natin, bahala na. Halika na. Pagpunta doon, ay, kala ko ba 2KD? Hindi mo hindi, bahala na.
Oo, bahala na eh. Let's go. Ganun lang. Kumbaga parang, ano ba yun? Although tayo, ganun din tayo minsan eh. 'Di ba? Kahapon, di ba? Inassume ko lang na pagbibigyan ako ng 1K, hindi mo Oo. Masabi lang. Trinay lang niya. So sabi niya sa sarili niya, bahala na. Kausapin ko. Ganon. Hindi mag-work, may pera naman ako. Ang masaka pag wala kang pera. Oo. Tapos nag-go ka na doon. Yun ang So, yung bahala na attitude, na-experience natin lahat yan kahit ako eh. Tapos masyashock na lang ako. Awayin ko yung sarili ko. Pero kasi may ibang tao na inaaway nila yung tao. Paano pala yung kung nandun na kami sa Kuwait Towers, ako pagbabayarin niya ng 3.5, hulog pa kaya lang. Kasi magbabayad nga ako eh. Alam ba? Oh, number 2. So, number 2. Okay. Yung mamaya na or read later attitude. This is one of the very important din. Yung tipong tinatamad na yung mga tao magbasa, mamaya ko na lang siya basahin. Tapos mag-judge ka ng sarili mong judge. Mag-create ka ng sarili mong judgment. So yun, kailangan natin talaga muna na basahin muna natin yung buong caption, yung buong statement, then tsaka tayo magbigay ng proper comment. Wala kang time. Mamaya mo na basahin. Exactly. Kung hindi ka interesado, di wag ka na mag-comment. Exactly. Tapos, hindi mo ngayon nabasa o kaya bigla ka mag-comment, if first stanza pala yung nababasa mo, mali-mali pala yung mga kaya namin like sabi, ma'am, sir, nasa dulo po yung buong caption, pakibasa lang po lahat. Kasi lahat kompleto na doon doon. So yun ang ibig ko sabihin na wag dapat nating palagi ang gawin yung mamaya na attitude natin mga Filipino. We have to change it. Alam ko, tayo mga Filipino, nasanay tayo doon, kultura na yan. Pero come on, kaya nga tayo nasa stage ng we are educating ourselves para at least mas maging wider yung ating knowledge. At saka syempre, that is very important, guys. Okay? So yun po yun. Gusto akong itanong, kasi may comment dito like doon sa post ni Sir Po TV, hindi. Kasi po, yung iba sa caption, di nakakaintindi. Bakit po hindi naiintindihan? Especially if it comes from a Tagalog person na nag-post. Ako, I would say, sige, baka hindi mo lang din masyadong naintindihan yung ginamit kong word, kasi it's in English, I would understand that. Pero kung Tagalog na rin naman, bakit Bisaya gusto mo? Kasi hindi ka nakakagabasa ng Tagalog. Ano bang reason? Ba't hindi naiintindihan ang caption? Lalo na Tagalog naman. Sir Paul, ano na? Actually, sa caption kasi, especially yung sa yung sa post niya na about 1KD, nakalagay naman doon. Pero syempre, if hindi mo papanoorin yung explanation video niya about that, syempre parang iisipin mo na clickbait. Kung iisipin mo na scam, may 1KD ba na ganon? Something like that. So, kasi ang pinangungunahan tayo agad, kung ano yung nakikita lang natin dun sa post, without searching or without reading about that context. Kasi mapaniwalaan tayo sa... Yes, mapaniwalaan tayo sa chismis. Ako na ba? Isisingit ko na to. From the word chismis, alam naman natin yan. From the word chismis, ayan. Ayan. Dagdag, bawas. Yes, magdagdag. Marami kasi tayong sa social, especially kasi sa social media, talamak ng social media. Actually, pagising pa natin sa umaga hanggang sa natin, lagi hawak natin social media, cellphone. So, marami tayong nababasan chismis, especially sa mga artista. Ayan. Nabuntis sa ganyan, nagkaroon ng ganyan, something like that. And then, syempre, and then syempre tayo there's some people react overreacting about that. Talaga ba something okay, tapos ang gagawin mo, yes, iba diyan sa Google pa lang hindi nga nag-Google actually nakalagay kasi dito chismis or as a friend. Marami ako na experience na ganyan. Nag-post ng ganito yung isang tao about chismis. And then syempre ito namang isang taon to parang nag-overthinking. Oh my god, may nakita akong post ni Richard. Ano bang meron doon? Ganito ganyan. Baka hindi diretsuhin, something like that. Kaya nagkakaroon din tayo kahit pagtugma-tugmay mo lahat ng context na pinag-aano namin sa inyo, tawag dito, ina-explain namin sa inyo, parang lahat yan, katotohanan, lahat yan pinagtagpo-tagpo. So parang inelaborate lang namin,
Yung sa googling part, eto kasi kagaya ng Bahrain and KSA Travel, example lang naman. So may nagtatype, ilang oras papunta sa Bahrain? Kung yun po, kinapi-paste mo po yung tinype mo sa akin sa Google, mas madali ka po masagot. Huwag nyo po, kagaya niyan, 1 oras pa kita nasagot, di sana po nasagot ka na ni Google, copy-paste lang po, ibisayain mo, ilonggohin mo, Ilocano, Pampanggenyo, Batanggenyo, any language na gusto nyo po, pwede po kayo magbukas ng Google. Okay, type nyo po doon yung message nyo sa akin, sa kanila. Type nyo po doon, sasagutin po kayo. Lalo na ngayon, hindi lang Google ang meron, may Chat GPT. Ang Chat GPT, tanongin nyo po, parang si Google din yan, mas maganda siya. Kasi sasabihin mo na lang yung isusulat niya sa'yo. Sasagutin ka niya. Kagaya niyan, sige, ang sunod nun, ilang oras papuntang Bahrain, magkano ginastos mo? Nag-Excel sheet po ako magkano ginastos para lang po may prueba. Tapos, pagbalik po sa Riyadh, ilang oras din yun. Hindi mo na lang talaga ginugel. Ginawa mo akong Google, hello. 'Di ba? Parang kanina, magkano po yung entrance sa Kuwait Towers? Nasa Google din po yan, 3.5 KD nakalagay. Tapos pwede ka pong mag-booking ahead, pwede din pong show up na lang doon. Oo, pero ibubook po kita pagka ganun. Libre po yung park, yung mga ganun. Tapos, yung sinasabing googling na part, kasi po, pag nag-google ka, nag-chat GPT ka, ang isasagot sa'yo is more accurate. You will have a lot of references na isasagot sa'yo. Kaysa yung kaibigan mo si Sir Paul, believe na believe ka kay Sir Paul. 'Di ba? Tatanungin mo siya kasi dami niyang alam. Yung pala, yung alam niya, pinagkabit-kabit niya lang din na binasa niya o ipinakinggan niya sa akin kay Sir Richard, di ba? Tapos, mali pala. Ay, wag po tayo magsaling information. Ask Google po. Kasi po, mas accurate po yung Google answers nila sa inyo, sa mga tanong nyo. May comments lang po dito from Ma'am Gemma. So sabi po dito, di po lahat katulad nyo na mabilis makagets. May mga taong ganyan talaga. Actually, naman po, we're not preparing naman, we're not preparing naman na kaya namin to tinatopic sa inyo because perfect na kami. Syempre, may mga times din talaga na yung common sense. Doon lang talaga yung word niya. Common sense na, yun nga, kaya di ba ang pinag-uusapan natin is for reading and comprehension. So kasi yung common sense na yun, nandyan na lahat, bakit nag-ask pa yung tao about kung anong gusto niyang i-ask. And one more thing is that kaya yung sa aking channel, kung bakit ko laging sabi na I want my channel na mas ma-empower ko ang bawat kapwa ko, yung niche na gusto ko, yung mga tao na gusto ko, is because of I want them na mag-grow yung kanilang mindsetting to change from the past. Yung kultura na nakagisnan natin mga Filipino, unti-unti natin siya iminumulat para mas maging brighter yung kanilang way of thinking. Yes. Exactly. Kasi importante yan tayo bilang isang Filipino, that is our social obligation to educate our fellow Filipino, ang ating bawat kabayan. Kasi kailangan natin yan para makapagbigay tayo ng magandang pagtingin sa ating mga kapwa natin kabayan, kasi it is our social responsibility po sa kanila. Mentality ng pwede na. Okay? Sample po, yung tulad sa ating mga Pinoy. Sample po yung tulad nito, nagla-live kami about po sa yung not reading, yung hindi nagbabasa. Pero ito, katulad nagla-live kami. Sample, gumagamit nga ako ng cellphone. Feeling ko na alam ko na or nandoon ako sa usapan. Pero wala pala ako. No, kasi nga busy ako sa lahat or busy ako sa mga kung ano-ano. Yan po yung ibig sabihin ng mentality ng pwede na. Tama ba? Yung half-baked, yung para sa akin, hindi po pwede. Yung madalas kasi, yung average, di ba? Ano bang average sa'yo? Sige, for example, nag-survey kami sa office. Ang sabi kasi, mababa yung rating namin. Bakit mababa? 8 na nga yung ni-rate ko mostly sa mga items with 10 being the highest. Pag 8, di ba mataas na? Ang sinabi, average, mababa kami sa average. Bakit? Kasi ang average pa na nila is 6 to 8. Di sana pala 9. Kasi ako, 8 ko, mataas na yun sa akin. Standards kasi yan Baka sa'yo yung average mo 3. Mababa yun. 5 ang average and 6. Diba? Taasan natin ng konti.
another thing is that yung estado ng ating yung estado ng iba nating mga kabayan, we have to help them para mas maiangat din natin sila. It's not just about we wanted to be at the top. Hindi dapat hilahin din natin sila pataas din, i-educate natin sila, bigyan natin sila ng proper information, especially po itong kaya po lagi kami nagko-communicate is that because I wanted na ma-share natin sa ating mga kapwa kasama, lalo na yung mga nasa bahay na hindi nakakalabas, na ma-share natin sa kanila, ma-educate natin yung bawat tao na at least makapag-contribute ng maitaas natin yung antas ng estado ng bawat kapwa natin Filipino, na hindi ibig sabihin na pagkat ang isang tao ay nasa bahay lang na hanggang doon lang sila, hindi. That's why we are sharing information, because we wanted to educate everyone. So yun. In addition to that, gusto ko lang sabihin na na pag sinabi kasi pwede na kumbaga sa buhay kasi natin, sa life natin, wag nating wag nating i-normalize yung, halimbawa for example ako, gumagawa ako ng mga vlog. Syempre nagtitiwala sa yung mga brands to do that vlog. Syempre kailangan nila detailed, detalyado, and then syempre dapat tama yung mga information. So minsan pag gumagawa ako ng vlog, minsan hindi, kahit ako na mismo yun hindi ako nagiging contented kasi nga alam ko boring. Alam ko yes, kasi marami naman tayong kayang gawin, pero it's because yun nga, napapangunahan tayo ng katamaran, or maybe basta masabi mo lang na pwede na yan, maipasa lang, bayad naman ako, something like that, which is wrong. So, kahit bayad man yan o hindi, kailangan maipakita pa rin natin dun sa viewers mo or sa followers mo na talagang yung pinapanood nila is something, detailed. Kasi yun naman talagang hanap ng tao. Alam mo, most of the time, sabi nga natin, alam natin ang kapasidad natin kung nasan tayo, no? But not all the time, tama yung pag-a-assess natin ng sarili natin. Kasi marami din sa atin na akala nila, ay, hindi naman ako ganun kagaling, pero sobrang galing mo na pala para dun sa iba. Remember what I said, ang 8 sa akin mataas na. Pero para sa iba, excellent na pala yun. Sa company ko, sa survey namin, yung standard na yun, average lang pala. I should have given 9 or 10 if I was happy. Diba? Iba-iba. So, laging may room for improvement. Laging pag-aware ka, you can always improve somewhere. Diba? As long as you're willing to do something to improve that part of you, or kung ano man yung attitude na gusto mong baguhin. Sir Pot? Number 5, ang daming sat-sat, kwento mo na lang. Yan. Ang saya niyan. Kasi there's some people rely more on verbal communication than written consents. 'Di ba? Sa part natin, sa buhay natin, aminado naman tayo diyan. Minsan nauuna ba yung daldal? Inindaldal natin kaysa dun sa kung ano man yung, kunyari for example sa topic, 'di ba? Kumbaga kapag may isang topic kayong pinag-uusapan, parang ang dami mo sinishare, pero minsan nalilihis ka eh. Tapos parang hindi mo ina-analyze yung sinasabi mo. Tama ba? Yes. And then, syempre, kapag madami kang sat-sat, minsan, alam mo yun, nakakalimutan mo na yung sasabihin mo, yes, importante. Parang ako ngayon. Actually, yun kasi talaga. Yes. Yes. Nako-conscious kasi, yun nga. Syempre, alam mo yun, kasi may mga tao talaga na hindi sila magaling through verbal. Pero kapag pinagsulat mo yan, maraming masasabi. Pero kabaliktaran naman, maraming sinasabi. Pero pagdating sa written, walang nasasabi. Parang kinikwento mo lang yung life mo. Sige nga po. Alam mo, yun eh. Sometimes you find yourself in a group na akala mo sobrang galing mo na, sobrang dami pa pala mas magaling sa'yo. Pero wag ka masiraan ng loob because that's your chance to actually improve yourself. Furthermore, kasi kung mas magaling si Richard sa akin, iba naman yung galing ko. Ano ba yung galing niya na pwede kong i-adapt? Ano ba yung galing ko na pwede niyang malaman din? Share experiences, share everything. Wag pong o yun nga. Tapos ano pa nga ba yung sabi ko? Nakalimutan ko din. Gusto idagdag dyan. Meron akong gusto idagdag dyan sa topic niyan. Alam niyo, isa sa mga natutunan ko sa Diesel when I'm working with them, they, especially LV, they do welcome best of the best people. Huwag mong ituring na ang isang tao ay threat sa'yo. Huwag. Kung bawa, sa Sir Paul, meron siyang galing. Merong galing si Madam. Merong galing si Bro. Meron kang galing. Meron kang Mr. Sir. Let's put our
mga best traits natin into one, lagay natin siya, and yet, pamihado yan, magfa-fly ng bonggang-bongga yung isa. Yes, yes, because we have contributed best of the best. Yes. Pero kung iisipin mo ang isang tao, tuturing mo siya na threat sa'yo, it's going to be hard for you to go up. Yes. It's because of tinanggal mo yung isang pakpak na maglilipad sa'yo. Yes. Diniprive mo yourself mo for learning from other people. Exactly. Which is the best trait actually para mag-improve ka. Madam, ano yung sa'yo? Ano pang mga naiwan natin? Meron pa eh, marami ka pa eh. Sorry. Parang akma sa'yo yan. Fast-paced social media consumption. Tagalogin mo man para mas maintindihan natin lahat. Yung alam niyo yun, sobrang wala akong time sa iba. Social media lang ako. Fast-paced kasi. Alam mo yun, fast-paced, parang figurative na lang. Sige, browse lang ako, comment ka agad ako, hindi nga ako nagbabasa. Same lang din yan. But because ang consumption, ang sinasabi dito is because we're so succumbed. Yung word na succumbed, parang nilalamon na tayo. Nilalamon tayo ng social media that we're so into it na hindi na natin nare-realize lahat na nabubuhay tayo sa social media. Pero bakit ganun? May something na nag-hold back sa atin that we don't keep improving. Ano yun sa'yo? At saka exactly pa yun. Tama ka dyan. Yung kinakain na tayo, the word succumb, yes, kinakain na tayo nung social media, pero hindi na tayo nag-analyze kung ano yung napapanood natin, kung ano yung nababasa natin. Halimbawa, tulad ng this very timely guys, imagine meron lang tayong nabasa sa social media or napanood sa social media na isang bagay, but yet we keep on judging na doon na hanggang doon na lang kagad tayo. Halimbawa, meron tayong nabasa na merong 5 kabayan na dinampot sa ganto lugar. Hindi napakinggan lang natin dahil nasa bus tayo, may isang nanonood dito sa video sa TikTok, dumaan sa kanyang FYP, napakinggan lang niya, bumaba ka ngayon ng bus, pagbaba mo ng bus, pagdating mo sa bahay, kinuwento mo. Na hindi mo pa nga alam, hindi mo pa nga ina-analyze kung ano yung tama doon. Exactly. Ang daming ganyan. Dapat po. Kaya dapat po sana, pinag-aaralan muna natin ng maayos yung mga bagay-bagay before tayong magbigay ng any statement sa kanila. We have to analyze it. Yes, ma'am. If you're owning the story that's not your written story, it's plagiarism. Pero sa'yo, ginawa mo ng chismis. Inown mo na yung istorya na sinabi sa iyo ni Sir Paul na hindi naman sa'yo, pero ginawa mo din ang sarili mong anggulo. At saka alam mo, bakit? During the interpretation of another person, you lose something. And ito yung dati, okay. Dati, naalala ko, during our time, I don't know, it's our three of us or 4 of us, during our time, naglalakad kami back to school, from bahay to school, meron kami spelling booklet. Kaya magaling kami sa spelling. Hey, hello, rendezvous. Diba? Magaling po kami sa spelling. But we spend so much time, nilalaman tayo ng social media, SMSing each other. Not only SMS, the same na tayo, contraction of words. Paano may spell ang flower? FWR na nga lang yung flower. Paano mo siya spell correctly? Hindi mo na alam. Bakit? Nakalimutan mo na eh. The simplest word you can write for a person to actually understand, lahat yun consonants na. Oo, consonants na. So, kinontract mo na siya, tinanggalan mo na ng mga salita na hindi na siya kompleto, hindi mo na mabalik, no? Kagaya niyan. Isa, why do Filipinos keep saying, ang problema kasi sa kanya is, bakit? O sige, you wanna tell a person that you know how to speak English, but I don't. I do not kill my sentence with the wrong construction. Kasi si Pot TV is in English, that's correct. Pero bakit hindi mo na lang din kasi in English kung gusto mo lang din ipa-prove sa akin na nakakapag-English ka? Kasi nasisira. Kasi ma'am, ang gusto ko kasi is, ano yun, pa-cute? Anong meron sa is? Bakit overused ng is? I-Englishin mo na lang o Tagalogin mo na lang. Choose a language you're most comfortable in using. Ganun lang yung, kasi si Sir Pot TV, si Pot TV, nakita ko dun, sabi ko kasi is, ano yun? Saan galing yung is? Saan ba ilalagay yun? Natatama siya. Pero nanunood pa rin ako.
to correct myself. Pronunciation-wise, kagaya ng Adidas. Adidas yan. Because it's a German word, hindi yan Adidas. Volkswagen is Volkswagen, not Volkswagen. Because it's a German word. Kung ako magiging German, Eiffel Tower, bakit? Nagpunta kami sa Europe. Sabi nung kaibigan namin, Jane, that's Adidas. I'm German and it's how it's pronounced. I have to correct it when I'm talking to a person who's German. Pero sa Filipino, sasabihin ko Adidas because you will judge me if I say Adidas. Di ba? But where do you learn from? Ako dapat mag-transfer ng information. Kasi nalaman ko siya straight from a German person. Sa Eiffel Tower, when you pronounce it in French and in English, it's different. So what do I use when I speak to you? Mai-intimidate ka sa akin pag ginamit ko sa'yo. Kasi iba. Pag iba sa pandinig mo, you Google it. Say, take pronunciation. Doon ka sa pronunciation na tama. Pag hindi siya akma naggamitin kay Sir Paul, wag mo siyang gamitin sa kanya. Baka may intimidate siya, hindi na kayo friends. Kaya iisipin nila, grabe naman. Di ba? Pagka kinorek mo yung tao or in-explain mo na ganito, oh, yun. Sabi niya, ano ba naman to? Napaka-ano naman nito. So where's the room for improvement? Diba? Kung hindi mo accept na may matututunan ka sa akin, again, we go back to put your best eggs on the table, you two, Exactly. and then we become a dynamic team. Exactly. Another thing is that, gusto ko rin duksungan yan, yung tamang pronunciations natin, ha? Na pagka tayo nagbibigay ng tamang pronunciation, we feel like very maarte yung isang tao and so forth. No, don't be. Especially pagka isang tao nag-i-English. Tanggalin natin sa mental dati mga niya. Wag, hayaan natin siya. Kumbaga, hayaan natin siya kasi alam mo, it's a matter of the norm. It's paano tanggapin natin yung norm ng isang tao. Let's accept it. Halimbawa, ilagay natin sa kontekstong ganito. Bakit ang mga Filipino, pagka tayo nag-i-English, ang tingin natin sa tao ay parang ang yabang-yabang niya. Tuha. Pero, pagka ang isang Amerikano nagtagalog, finiphrase natin siya, cute na cute sila. Gusto. Exactly. Tapos tayo mga Filipino, i-judge natin sa tayo, hindi dapat gano'n. Dapat, we should accept it dapat. O halimbawa na, speaking of pronunciation, okay, fine. Halimbawa po, sabi niyo sa Adidas, pagdating sa Louis Vuitton. Yes. Ang tawag natin Louis Vuitton, yes, but it shouldn't be. It should be Louis Vuitton. Yun tamang pronunciation kasi that's a French. Yeah. So, yun ang ganung situation ba? Pero pagka mo diniscuss, yung ganung situation, yung ganung tamang pronunciation, tingin natin sa ating mga kapwa Filipino na mayabang, we are pulling these people down. No, we should accept it and we should praise these people kasi gusto niyang they're sharing their thoughts para ma-educate din kayo because it is their social responsibility na para maitaas natin yung kapwa natin mga Filipino. So yun. Sabi ko, kasi nagsabi siya yung pronunciation ng Louis Vuitton. Nag-anuhan kami, sabi ko, ganun pala ang pronunciation. Louis Vuitton. Hindi, di ba po? Parang kami yung, kumbaga sabi ko sana, parang tayo yung, ay, ganun pala yung pronunciation nun. Hindi kasi ako, hindi ko naman alam eh. All my life, alam ko Louis Vuitton. Because that's English pronunciation, that's acceptable. No one judges you. But don't judge me if I'm trying to tell you exactly what I've heard from the person who's German himself or who's French himself. Diba? Louis Vuitton. May ganun pa yun. Kaya, let's say, ako, pag sinabi ko kasi croissant, syempre, hindi ako French. But that's the actual pronunciation of croissant. Yung, may ganun. Pag ako gumanon, sabihin nyo maarte ako, or nagbibiro ako. But actually, I'm trying to tell you na mali naman talaga pronunciation natin. And that's not our word. It's acceptable. Kasi parang names yan eh. Pronunciation of names. Yung pronunciation is also not pronunciation. It's pronon. It's P-R-O-N-U-N. Pronunciation. It doesn't have a U and O. So pronon. It's when you say it as pronunciation, it doesn't have an O. Hindi yan pronunciation. So parang nagiging grammar expert tayo. No, we're not trying to be grammar expert. We're just saying that there are people who knows better than you that you can learn from. And you learn from each other. You give and take. Walang problema. Don't judge each other. So ganun yun. So sabihin, ay, Inglesera siya, feeling niya magaling siya. No, pinapractice niya lang. Bakit ba? May mahahawaan akong Inglesera. Oh. Di ba? Ano yan, bebe?
Ma'am, meron tayong kasabihan sa ating mga actually nabasa ko to, no. Sabi nga nila, if you want to be good, join with the good people. Parang ganito lang 'yan. 2 4 5. Tama, 2 4 5. 5 tayo dito. Hindi, we are not wag i-rephrase ko kasi baka mamaya sabihin ganito. Halimbawa, meron kayong 4 na kaibigan, okay? O mga 4 na tao na parang sabi niyo, I want to be like them, okay? So if you want to be like them, join them, be the 5th one. Pero kung gusto mo magpaka-tangi sige, join ka sa kanila, ikaw yung pang-5. Yung ganyan situation ba? Ibig sabihin, if you want to improve yourself, join the correct people that magbibigay ng contribution for you na man-develop ka. Otherwise, if you will be joining the other people that they will pull you down. Yes. Choose the correct people that will push you up to shine. But to be honest, it's difficult to find people like that. Because there will always be jealousy because I know what you can do. Most of the time, I think it comes from inggit talaga. Especially if your skills are similar to my skills, diba? Pagalingan tayong dalawa. But there will always be someone better than you. There will always be someone better than you that you will know in your life or lesser than you. But how you deal with that situation, up to you. Matuto ka kung mas marami siyang alam sa'yo. Magbigay ka kung mas konti ang alam niya sa'yo. Actually, I agree with Brother Richard about sumama ka dun sa good people or kaya positive people in the group. Kasi like this one, no? Kasi tulad nito, sample na tong group namin. Naanto na si Pot. Okay lang, Bot. So, pinaka-best sample na ito. Yung marami kami natututunan because of, yung senior nila. So, parang yung sinasabi lang, hindi, kumbaga, hindi kasi, yes, aminado kami, syempre, aminado kami kasi nalaman namin yung tamang pronunciation of that word, pero hindi namin kinakahiya. Kumbaga, learning. Yeah, something like that. Oh. V are twisted. Twisted. Yeah. The Indians are saying, okay. Okay, back to me. Pronunciation, back to me. Yeah. Oo. Anyway, yun nga. Nirefer ko lang yung sinabi ni brother. Libetong. Oo, diba? Yun na yun. Assignin ko na. Okay, high context. Another topic natin is that yung high context communication style or simply said as paligoy-ligoy. Yes, napaka-importante. Number 8 na ba ako or may bas number 7? Okay. High context, ito. Okay. So, ang number 8 is that, mas ma-educate natin yung iba natin mga kababayan kasi this is very important and it is our social obligation sa ating mga kapwa-kabayan to educate the people. And sabi nga dito sa number 8 is that high context communication style or simply said as paligoy-ligoy. Totoo to, guys. Ang dami-dami natin mga paligoy-ligoy, especially tayong mga kabayan. Pag meron tayong gustong bagay, ang dami natin pasakali paligoy-ligoy na, come on, naman, you should be direct to the point. Bakit meron kailangan ganito? Parang ganito lang yan. Halimbawa, ilagay natin sa halimbawa ng ganito, mami, sa yung dalawa. Halimbawa, meron isang bagay, parang nagustuhan ko yung bag mo. Halimbawa, Burberry yung bag mo, ang ganda niya. Burberry, di ba? Meron ako learning ngayon, Burberry, di ba? They will kill you if you say Burberry. Burberry, di ba? May learning din ako ngayon. Yun na nga di ba? Pasensya na magkalaban yung mga brands. Dapat to the point, kung gusto mong hingin yung isang bagay, sabihin mo na kaagad. Hindi yung, alam mo, maganda yung bag mong to, o ganito, o ganyan. O halimbawa, sa utang na lang, sa utang. Na-experience ko to, mami, na-experience ko to. Sabi, magbabayad talaga ako. Yan sabi niya sa akin, naku, kahit wag mo muna kong bayaran, baka wala ka ng pera, and so forth. Pero ako talaga, di sila magbayad sa kanya. No, kasi talaga naka-plan ko yon.
Tapos sabi niya sa akin, ako, huwag mo muna akong bayaran and so and so. Sabi ko ngayon, linoko ko ngayon siya. Ganun ba, okay ba? Sige, wag ko muna bigay. Ay, naku, baka pala magalit si kuya. Yung ganun situation ba? Naniningil pala. Oo. Madami mga paligoy-ligoy. Hindi man direct to the point na, bro, kailangan ko ng bag mo, akin na yung bag mo. O kapatid, gusto ko ng ganito, baka pwede mo. Ay, mga ganun situation ba? Ang daming pasakali, whereas pwede mo siya direct to the point. Alam mo, ito yun eh. Sorry may mga nanonood dito na mga mahilig ka sa inshallah. I hate inshallah. Just tell me a yes or no. I don't want in between yes or no, I'm not sure. Just tell me you will not be able to do it. Ako ganun ako. Even if I have time, kung wari makikipag-meet ka at ayokong i-meet ka, I will tell you busy ako, may gagawin ako, hindi ako pwede. Straight to the point, wala akong time. 'Di ba? Ba't ang hirap? 'Di ba? Bakit Sir Paul, paligoy-ligoy ka, mahilig ka ganun? Ang mga example. Ako yung sample ko yung nag-sale kasi yung sapatos sa Foot Locker. And then and then the price of yung presyo ng shoes is 25 KD from from 60 KD. And then wala akong pera that time kasi wala pa kaming sahod. And then yung one of my friend offer na pahiramin mo na kita, bayaran mo sa sahod. Yung time na yun, okay na. Tapos maya naguguluhan ako kasi parang ayoko hindi ako makapag-decide kasi unang-una ayoko mangutang dahil lang sa luho kasi yan eh. Although may ginagamit pa naman ako. Kaya sabi ko, nung una, ayoko muna. Tapos maya hindi parang gusto ko, nanghinayang ako. Tapos hindi po nandun na, hawak ko na yung sapatos, andun na ako sa counter, babayaran na lang, biglang, wag na pala. Kaya yung tao sa akin, parang hindi naman siya totally parang nainis na asar kasi okay na eh. Ba't iba-iba pa? Something like that. Yeah. Kasi mahirap Sinabi niya nga po TV na 90 fields, sasabihin mo rin how much. Yeah. Buti nga nabili ako ng tsokolate. At tigal, pati TV mag-share ka ng paligoy-ligoy na yan. Sa totoo lang, ma'am, sa experience na ganyan, ganoon din po ako. Si-share ko lang po na katulad niyan, may gusto po ako ng isang bagay na katulad po kay Sir Paul, yung sapatos. Sa akin naman, ma'am, yun nga, gusto ko po yung sapatos na yan. Tapos may mag-offer sa akin ng, sige, kunin mo yan. Sa likod ko yun eh. Parang ganon. Kasi narinig ko yan eh. Nung pumunta kami doon. Sample na, pumunta kami sa Kaitan. Before, kasama namin yung isang group, na may gusto sila na sapatos. Tapos wala silang, budget. Pero gustong-gusto talaga nila yung sapatos na yon. Siyempre, may isa tayong, ano bang tamang terms doon? May isa tayong, yung parang friend na talagang, gusto mo ba yan? Parang ganon. May isang bumubuo. Opo. Ngayon, siyempre sabi mo, ay, hindi, wag na. Sa susunod na lang. Parang ganon. Ngayon, dami paligoy-ligoy pa. Pero sa puso't at damdamin mo, gustong-gusto mo talaga. O siguro naman ay nahihiya ka lang, parang ganon. Yun po yung ibig sabihin ng paligoy-ligoy para sa akin, ha. Yun po yung opinion ko. Example mo ng paligoy-ligoy. Sila na daw shopping yung ikaw yata taga-bayad eh, kaya wala ka yata. Kaya nag-isip Hindi, ma'am. Let's say sa pagkain. Katabi ko na yun eh. Opo, sa pagkain. So magtatanungan kami, anong gusto mo? Ay, hindi na po, wag na. Magpapalabas ka, ay naku, ang dami naman nito. Oo, di ba? Hindi. Tapos sasabihin mo, ilang rice ang sayo? Isa lang po. Tapos na, isa pang extra nga. Ganon siya. Tapos ano po yun? Hindi na siya magsasalita. Oo. So hindi mo na kailangan tanongin, ikaw na kasi may inis ka pa eh. Kilala mo yun? Ano lang. Hindi. Sometimes kasi pag gano'n kaya paligoy-ligoy yung tao, meron kasi iba nahihiya eh. Nahihiya. Yung hindi straightforward. Pero pag kaibigan mo naman, why not, diba? Kaya next time, alam mo na. So I know exactly what I want. And I am straightforward. If I can't, I can't. If I will do it, I will do it. And if I say I will do it now. Hindi ka ba din ganon? I will do it now, hindi bukas. Pag ako sinabi ko, gagawin ko. No ningas ko, God. I don't waste time.
Hindi pwedeng paligay-ligay sa akin. So the thing that I hate the most is someone who will tell me na, ay, hindi ako sure. Ay, bukas na lang. Tama, meron pa yan. May mga example pa yan. Let's say, ano pangalan na to? Experience nung friend natin. Hello po kay friend. Dropping names, ha? Hi, chef. Hi, chef. Yan. Nasa group natin. Hello. Nasa group natin. Chef na lang. 'Di ba? I mean, yung tao, pinaaasa niya. Yes. Kumbaga, for example, ikaw, kailangan mo ng sponsor. 'Di ba? O sige, ako na. May mag-uunahan na magsabi sa kanya, okay, bibigyan kita sponsorship. Siya naman aasa. 'Di ba? Si Pot, aasa yan si Pot. Siyempre, this date meron palang sponsor, so mag-aano na ako ng program ko na sa live ko, i-announce kita. Oo. So, nag-aantay ka ng feedback from her or from them, pero wala sila. At hanggang dun dumating yung araw na yun, doon lang sila magsasabi na, ay, nakalimutan ko kasi busy ako sa work. Huwag mong paasahin, paligoy-ligoy ka na. Kung hindi mo kaya, wag kang magyabang. Pinapaligoy-ligoy mo para lang masabi na, ay, kaya ko mag-sponsor. At the end of the day, hindi mo pala, pinaasa mo lang siya. Parang very close to sa ganito. So sa tripping, related to that Kasi na-budget mo na, na-schedule mo na. Na-condition ko na ang katawan ko, ang sarili ko, my mind and my body, they're both aligned. Gigising ako ng ganitong oras. Last Friday, we were supposed to have a tripping. And there were supposed to be 3 people. One of them paid, which is not a problem. I can always reschedule. 2 of them are friends. I was ready. Made up my outfit for the Kuwait Towers and 9 minutes prior to 1 o'clock, you're gonna tell me na part-time siya, so we're not gonna be, Citron, go siya. But I'm sorry, the tripping is not for people, hindi siya dependent dapat. Dependent siya dapat sa akin. Kasi I'm doing it for the love of tripping you out. Making you happy. Kaya sabi ko kay Tron, let's do it on Friday when we are both coming out of the session. We all go together. Walang paligay-ligay. This is gonna happen on Friday, whether these people who are for tripping are coming or not. We are gonna go with Tron. Okay? Everyone's time is precious. I hope you be considerate of everyone's time. Ganun lang yon. And so, we end up with saying, mga kabayan, taasan naman natin next year ang ating PISA. We ranked 81, pinakababa sa ladder ng reading and comprehension. This is so embarrassing. Kasi nakakabahala magbasa, umintindi ng binabasa, or wag mo nang magtanong kung walang time magbasa. I mean, go back to it, read it later, understand it before asking obvious questions. Diba? And the answers will always be there, especially coming from content creators like us. We will always tell you what it is. Bakit ba kami nagbuo ng content? Because we want you to know details about it. We shared it with you. Bakit nagtatanong pa? It's always there. Hello, caption, and set it onward. You want Ilonggo? I can always tell you in Ilonggo if you want Ilonggo. It can always be in Tagalog also. What we say is that you listen, you read details. You don't skim. Because when you have time and you are interested, you will do it, di ba? Taasan natin, ha? This year, tayo? Rank 81. Next year, tayo pong pinaka-bottom. Sabi ko nga sa'yo, the average was 487. 347 lang po tayo ang score natin. Lahat yun, mathematics, science, reading comprehension, everything. Lahat ng importante. Kasama po ang English. Hello. So, I hope that you're gonna join me on my 3rd week's podcast, which will be next week, and I don't know who's gonna join me as guests, but thank you to all the wonderful guests today for sharing all that. Yes, thank you so much. Did you find it interesting, Pot? Yes, ma'am, talagang interesting po ako kasi una-una sa lahat, no, lalo na ako, hindi talaga ako nagbabasa. Kahit po sa mga GC namin, talagang hindi ako nagbabasa. Kaya sa final po ng mga event, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko kasi hindi ko talaga alam. Yun lang po. Sir Paul? Ako yung isa sa natutunan ko yung paligoy-ligoy.
Yan, number one yan. Yung paligoy-ligoy. Oo. Number one ako dyan. Siguro pag paligoy-ligoy yung hindi ka makapag-decide in your own kasi That's where your pagkamatampuin stems from. possible ganun nga. Yeah. Kasi, Nasasabi mo sa win. yeah. Yes. Pero, Hindi namin alam kung anong gagawin namin sa'yo. yeah. Hindi, pero kung it's about ano naman, money or yun nga, yung tulad na sinabi ko kanina, paligo-ligo talaga ako, lalo na kasi pa nagbabudget yung isang tao. Yeah, yeah. Yes. Pero sa rice, depende sa gutom ko. Next time din. Sa akin, before natin ko ibigay yung microphone kay Madam Amira at kay Ma'am, gusto ko lang dugsungan po yung sabi ninyo kanina, yung, how do you call this, pagdating dun sa time, pagbigay ng value sa time ng isang tao, like yung what happened sa'yo, that some people just gone. Sa akin, kaya po ako napaka-specific sa timing. Kaya ako lagi dumating on time. Kaya lang ako na because of na, it's because of It's because of I value time of others. Kasi lahat tayo may mga kanya-kanya mga lakad. Halimbawa, dumating tayo dito, ibang pinanggalingan ni Ma'am, ibang pinanggalingan ni Kuya Pot, ikaw, and so on. Pero sa mga bawat pinanggalingan nila, may mga tao nag-sacrifice ng kanilang ibang schedule to be with you that time. Tapos dating ka ng late, hindi mo binigyan ng value yung oras niya. You know, you're not really compelled to do so. Exactly. Hindi mo yun sila. Exactly. Halimbawa, itong pinakamalaking halimbawa. When I was in Dubai, nagbayad po ang company ko ng 5,000 dirhams dahil po na late ako magbukas ng shutter ng for 2 minutes sa mall. The malls are very strict about Imagine. Kaya po, ganun silang ka-very specific sa timing. Dun ko na-adapt na nagbayad ng kumpanya ko dahil sa pagkakamali ko na just for 2 minutes. Exactly. At dun din ako nasampa. Hindi dito, that was 1999. I was first year college then. Not first year, second year college then. I was with Ayala Mountaineering Group before. Mayroon ako isang kaibigan doon na nagtatrabaho sa I forget kung sang office to. Nasampal niya ako, you know why? Because I was late for about 5 minutes. Imagine, ganun ka-importante yung oras nila. Ang laki ng importance nila ng oras. Kaya dun ko na-adapt na I should be on time. And most of all, lagi ko iniisip yung mga taong pinanggalingan ng iba na ayaw kong masacrifice ng ibang tao yung oras nila because of dahil ako late. So yun. Actually, regarding dyan, parang, ayun nga, tulad nga sinabi mo kanina, sumama ka dun sa mga taong alam mong makakatulong sa'yo at makakatulong sa'yo. So, parang regarding sa time, kasi di ba nga sabi nga nila, time is gold. So, napaka-importante ng time. Sa akin naman, yung situation ko naman is about, yung may mga nakakancel ka na commitments, because gusto mong tulungan yung taong yon for doing something, namimili ka. But, ang nangyayari nga, during that time, kapag andun na yung time na magkikita kayo, tapos biglang and hindi naman actually sinasabi ko lang to is para magkaroon lang din tayo ng awareness kasi pagdating sa time, hindi biro, lalo na kapag merong sinakripisyo yung taong ngayon na commitment or oras para lang masuportahan ka. So, syempre, na-apply ko na rin ngayon yun kasi nga, naranasan ko na at naranasan ko na sa kanya. Ano po ba? So, ayun na nga. Nasabi na po nila lahat. Advice? A businesswoman making money yourself. So, ayun. Let's try na magbasa talaga. And kung hindi nyo maintindihan, that's the time na i-ask nyo. Pero if nandun naman na nasa video, makinig din kayo kasi ano yung use nila na nagre-record sila. 'Di ba? Nagvo-voice over sila, ilang oras nila yung nire-record. Yeah, oo. 'Di ba? Nagvo-voice over sila, so nandun na yung details. Pero kung may malabo pa rin, pwede nang magtanong. Kung may naka-caption doon na number, tas hindi yung hindi nag-reply sa iyo doon sa post mo, i-message niyo yung number agad. Opo. So, ayun lang. Talagang kailangan lang natin kami mapagpasensya kami sa lahat ng mga tanong nyo. Pero syempre, kayo din dapat mapagpasensya sa amin kung iba yung maisagot namin minsan. So, ayun, tsaka support lang sila kasi mahirap maging content creator. Kayong lahat alam ko yun.
And yung time na kinokonsume nyo, mag-edit, mag-voice over. Ay, gabi na kasi baka. Diba? Oo. So, dapat kailangan pakinggan yung video mismo. Kasi mostly lahat ng details nandun ay, kung hindi mo mabasa, okay lang. Pero napapanood mo, pinapakinggan mo, hindi mo pa rin mag-gets. So, yun lang. Mag-focus lang. Siguro naman sa sa gabi may time ka na, dun mo na lang pakinggan. Para before ka magtanong, nandun na lahat. At least yung wala dun, yun ang maitanong mo. Hindi yung paulit-ulit ba. Alam ko lahat naman eh. Kahit ako na ganun eh. Ay, tinatamad ako. Ano daw sabi, tanong ko na lang, di ba? Meron time na ganun din. Pero yun nga, yun lang po. Thank you po sa mga nanood. Oh, thank you so much. So this part is actually saying goodbye, but plugging also things that we're doing. Well, first, thank you so much po with Upton Gades and also sa aming venue sa Arabica. Siyempre, always continue, please po, share po. Isa sa mga nagustuhan ko talaga yung sa Verbas. Thank you so much po. At saka, madami kayong aabangan dito sa amin, kaya po, please follow this channel po, Upton Gades. Lahat ng mga announcements soon. Thank you so much po kay Sir Paul TV, kay Sir Pa TV, sa Bear Blast. May mga announcements kami soon na ibibigay po sa inyo about creative points, or that is something that you should watch on. Yung creative points, madami tayong mga events na gaganapin dito mismo sa Kuwait. At madami rin tayong mga gagawin pang mga projects na trade fairs, concerts, activities, lahat yan. Soon, launch na po natin yung pong website po natin ng AB Business Group. So, nandyan po lahat po ang Frostbites, Creative Points, Bear Blast, Beauty for You as well. Beauty. Yes! Reach London! Hopefully, reach London, guys! Yeah, Don Rico! Masterclass! So, lahat ng mga followers po natin please continue to following this channel po palagi kay Ma'am Upton Gades. Thank you, Ma'am. Thank you so much. So thank you so much, everyone. To end this, actually, finally, I'm ending this. I'm inviting you to the tripping to Kuwait City. It's 3 destinations within Kuwait that I'm tripping you to make you happy on Fridays. I'm going to be on leave from October 13 to 24, so I can do every day tripping, a daily tripping. But that's going to develop soon into Wafra tour, madam. The XBO Logistics, we're gonna have a Wafra tour because my boating video of the Dar Sheikha or something is 350,000 views already. We're gonna offer the Failaka Islands. I'm gonna offer Bahrain Kuwait land trip. Maybe I can assist you to Europe, to the US if you have your visas. I can assist you doing Excel sheets. So thank you so much. Join me next week in my topic for the podcast that's going to be about utang. The toxic trait, Filipino pa utang. Utang na thank you. This is controversial. One of the most controversial. Ay, tsaka utang ng mga garantor. Nagagarantor. I-guess ko silang tatlo. Uli. Sige, okay. Bye! Thank you, Sir Pot. Sir Pot TV, Sir Paul TV, Richard's TV, Richard London's, and Berry Blast. Thank you so much. Bye-bye. See you next week.